Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro sa una kong pagkakita sa kanya. Sa araw na nagbago ang tingin ko sa salitang bawal. Ako si Eman, 22 years old. Varsity player sa isang universidad dito sa Maynila. Scholar ako, kaya kahit paano, malaking bagay sa akin ang basketball. Ito ang ticket ko para makapag-aral, para makaraos. Sa court ako unang natutong lumaban, hindi lang sa laro, kundi sa buhay mismo. Isang hapon, may tune-up game kami laban sa isa pang team. Pagkatapos ng laro, habang nagpapahinga ako sa bench, napansin kong may isang babae sa gilid ng court na tahimik lang na nanonood. Hindi siya karaniwang manonood. Hindi maingay, hindi gigil. Pero may kakaiba sa kanya. Yung tindig, yung galaw, pati yung simpleng pagtiklop ng braso niya habang nakatingin sa amin. May dating. Nangumiti siya sa anak niya na teammate ko pala, si Gerald. Doon ko unang napansin kung gaano siya kaganda. Hindi siya mukhang 40. Parang nasa mid-30s lang. Matikas pa rin ang forma. Maganda ang kutis. May halong kumpiyansa at lambing ang bawat ngiti. Parang bawat kilos niya ay pinag-iisipan. Pero natural pa rin. Sa totoo lang, nahiya akong aminin. Pero nabighani ako kaagad. Hindi dahil sa itsura lang, kundi sa aura niya. May tinig siyang mahina pero buo. May presensyang hindi mo pwedeng baliwalain. Pagkatapos ng laro, lumapit siya kay Gerald at binigyan ng tuwalya. Nakatitig lang ako na parang estatwa. Napansin ko pa nga na natatawa si Gerald sa akin. Uy, Eman, huwag kang matulala, nanay ko yan. At doon ko lang nalaman na nanay niya pala. Biyuda raw sabi ng mga teammate ko. Pero kahit ganoon, hindi ko mapigilang humanga. Noong mga sumunod na linggo, tuwing may game o practice kami, lagi siyang nandun. Tahimik lang sa gilid. Minsan may dalang iced coffee o baon para kay Gerald. Pero sa tuwing magtatama ang aming mga mata, may kakaibang kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Hindi ko alam kung ako lang nakakaramdam noon. Pero alam ko may kung anong hindi maipaliwanag sa pagitan namin. Hindi dapat ako naaapektuhan. Nanay siya ng teammate ko. Respetado. Profesional. Pero bakit ganun? Tuwing nandun siya, parang bumabagal ang paligid. Hanggang isang araw, bumuhos ang ulan matapos ang practice. Wala akong dalang payong. Wala rin akong dalang jacket. Nag-aantay lang ako sa labas ng gym. Habang ang karamihan sa mga kasamahan ko ay nakauwi na. Si Gerald lang at ang nanay niya ang naiwan, nakasakay sa kotse. Binaba ni Mamang bintana. Eman, wala ka bang masasakyan? Sumabay ka na lang sa amin. Ang lakas ng ulan, no? Nag-aalangan ako. Okay lang po siguro, baka may kasama kayo. Ngumiti siya, yung ngiting hindi mo kayang tanggihan. Wala, si Gerald lang naman. Halika na, baka magkasakit ka pa dyan. At sa isang iglap, sumakay ako sa kotse. Doon nagsimula ang lahat. Isang desisyong simple lang dapat, pero magpapabago sa buhay ko ng tuluyan. Malakas pa rin ang ulan nang sumakay ako sa likod ng kotse. Nasa harap si Gerald, katabi ng nanay niya, si Ma'am Jessica. Tahimik lang ako sa likuran. Pinipigilan ng kaba na parang may ibang dahilan. Habang tumatakbo ang sasakyan, naririnig ko ang malambing nilang usapan. Ma, ang lakas ng ulan. Baka bumaha. Saad ni Gerald. Ngumiti lang si Ma'am Jessica. Huwag ka mag-alala anak. Iyahatid muna kita. At saka ko naman iyahatid si Eman. Napatingin siya sa rearview mirror. Nagtagpo ang aming mga mata. Ngumiti siya, pero mabilis lang. Pero sapat na para magpainit ng dibdib ko sa gitna ng lamig ng ulan. Pagdating namin sa kondo ni Gerald, bumaba ito bitbit ng gamit. Eman, ihahatid ka ni Mama ha?
Ang lakas pa rin ng ulan eh. Saad pa nito bago sumara ang pinto. At naiwan na kaming dalawa. Tahimik, malamig, tanging patak lang ng ulan ang maririnig. Saan kita ihahatid? Sa LRT lang po, malapit lang. Sagot ko, pilit na kinakalma ang sarili. LRT? Sa ganitong ulan? Baka basang-basa ka na bago ka pa makarating. Ngumiti siya ng banayad. Pero may kakaibang bigat ng titig niya. Baka gusto mong dumaan muna sa bahay. Malapit lang. Makapagpalit ka man lang ng damit. Baka magkasakit ka. Sa totoo lang, gusto kong tumanggi. Pero sa tono ng boses niya, may halong pag-aalaga at lambing na matagal ko nang hindi nararamdaman kahit kanino. Hindi ko nagawang sabihin ng hindi, kaya sumunod ako. Pagdating namin sa bahay, nagulat ako sa ganda. Simple pero elegante. Tahimik, halatang walang ibang tao. Halika. O magpalit ka na muna. May extra shirt sa kwarto ng anak ko. Habang binabasa ko ng tingin ng paligid, napansin ko na marami parang litrato ng pamilya nila. Si Gerald noong bata pa. Si Ma'am Jessica kasama ang asawa niyang pumanaw na. At mga larawang halatang puno ng alaala. Paglabas ko mula sa banyo, bitbit ng tuyo niyang damit na hiniram ko, nakita ko siyang nakaupo sa sala. May hawak na mainit na kape. Ngumiti siya sa akin. Masyado kang tahimik, Eman. Hindi ka ba sanay sa ganitong katahimikan? Umupo ako sa tapat niya. Sanay po kasi ako sa dorm, laging maingay. Ngayon lang po ako nakapasok sa ganitong bahay. Tumawa siya ng mahina. Baka sabihin mo, luma na. Matagal na kasi itong bahay na to. Wala na rin kasi. Natigilan siya. Wala na ang tatay ni Gerald. Dagdag pa niya na halos pabulong. Tahimik akong tumango. Pasensya na po. Umiling siya. Okay lang, matagal na rin yun. Pero minsan, may mga gabi pa rin mahirap. Napatingin siya sa bintana. Sa ulan na patuloy pa rin bumubuhos. Tulad ngayon. At doon ko siya unang nakita. Hindi bilang nanay ng teammate ko, kundi bilang isang babae. Isang taong matagal nang malungkot. At marahil matagal na rin hindi nadarama ang init ng tunay na pagdamay. Nagtagpo ulit ang aming mga mata. Walang salita. Pero may sinasabi na hindi kailangan ng boses. Hindi ko alam kung anong meron sa sandaling yun. Pero mula noon, alam kong may nagsimula. Isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Pero alam kong hindi ko na rin kayang pigilan. Mag-alis ko ng bahay niya ng gabing yon, hindi na ako mapakali. Habang binabaybay ng kotse ang kalsadang basa sa ulan, paulit-ulit kong iniisip ang mga mata niyang tila may gustong sabihin, pero pinipigil. Hindi ko alam kung ano nangyari sa loob ng ilang oras na yon. Parang bigla akong nakilala ang isang taong hindi ko naman talaga dapat kilalanin ng ganung kalalim. Pero totoo, mula noon, hindi na siya nawala sa isipan ko. Kinabukasan, habang nasa gym kami ni Gerald, napansin kong nakatingin ako sa pinto. Parang inaasahan kong muling dumating ang kanyang ina. Hindi ko maintindihan kung bakit. At nang hindi siya dumating, parang may kulang. Makalipas ang ilang araw, nagulat ako nang makatanggap ako ng mensahe. May profile picture na pamilyar. Ang kanyang ngiti. Ang mga mata na parang alam kung saan katatamaan. Hi Eman, si Jessica to. Pasensya ka na kung biglaan ha. Naalala ko lang, baka nilagnat ka nung gabi ng ulan. Okay ka lang ba? Ngayon, sino bang lalaki hindi mabibigla? Hindi ako agad nakasagot. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nag-type rin ako. Ay, hello po Ma'am Jessica. Okay lang po ako. Salamat. Wala po akong lagnat. Salamat sa pag-aalala. At pagkatapos noon, ilang minuto ang lumipas.
may sumunod ulit na mensahe. Good. Huwag kang tatawag ng mama. Jessica na lang, okay? At doon nagsimula ang lihim na kumakalat sa pagitan namin. Hindi araw-araw, pero paminsan-minsan, may mga simpleng kamustahan. Anong schedule nyo ng game? Have you eaten? Pagod ka ba sa practice? Minsan naman, mga simpleng biro lang. Pero sa likod ng bawat mensahe, may kakaibang lambing. Isang uri ng pag-aalalang hindi mo mararamdaman kahit kanino. Sa bawat linggo, mas nagiging madalas pa ang usapan naming dalawa. Hanggang sa minsan, nagkayayaan kaming magkape. Simple lang dapat. Friendly, walang halong mali siya. Pero na magkaharap kami sa cafe, may mga titig na hindi na kayang itago pa ng salita. Naka-black dress siya. Simple pero elegante. Ang bango niya, hindi matapang. Mabango sa paraan na hindi mo malilimutan. Ang seryoso mo, biro niya. Baka naman natatakot ka pa rin sa akin. Napangiti ako. Medyo po. Po? Napahinto ako at natawa. Sorry, Jessica. Gumiti siya. Yung ngiti na parang gantimpala. Mas bagay, ganyan ka dapat lagi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang saya. Yung hindi mo maipaliwanag kung excitement ba o kasalanan. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang ngumiti. Pero sa loob-loob ko, may tanong na paulit-ulit na bumabalik. Bakit ako? Bakit siya? At bakit parang mas lalo kong gustong malaman ang sagot kahit alam kong mali? Hindi ko na maalala kung kailan nagsimulang maging madalas ang pagkikita namin. Nung una, puro kamustahan lang sa chat. Pagkatapos, kape tuwing linggo. Hanggang sa hindi ko na namamalaya na gabi-gabi na kami magkausap. Si Jessica, hindi ko na kayang tawagin siyang tita o misis. Masyado na siyang naging totoo para lang itago sa likod ng formalidad. Sa bawat pag-uusap namin, pakiramdam ko, unti-unti kong nakikilala ang mga bahagi ng sarili kong hindi ko pa nakikita. Alam mo, Eman, saan niya minsan habang nakatingin sa mga ilaw ng Maynila mula sa kotse. Matagal ko nang gustong maramdaman ulit yung ganitong saya. Yung simple lang, yung may kausap na totoo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin na ganun din ako. Na sa tuwing magkasama kami, parang gumagaan ang mundo. May mga sandaling halos magtama ng mga kamay namin, pero pareho namin binabawi. May mga titig na tumatagal, pero lagi may kasamang takot. Dahil alam namin pareho, mali ito. Pero bakit ganun? Bakit sa gitna ng lahat ng mali, siya pa rin ang gusto kong kasama? Isang gabi, nag-text siya. Wala si Gerald dito, may lakad sila ng team. Gusto mo bang dumaan sandali? Magluluto ako ng dinner. Simple lang dapat. Pero habang binabasa ko yun, ramdam ko na agad na may magbabago. Pagdating ko sa bahay nila, nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks. Pero kahit na gano'n, ang ganda pa rin niya. Yung uri ng ganda na hindi nagpapasikat, pero mahirap kalimutan. Kumain kami, nagkwentuhan, nagtawanan, para lang kaming magkaibigan. Pero may tensyong hindi mapigilan. Na magpaalam na ako, umulan ulit. Parang sinadya ng langit na ulitin ang gabing naglapit sa amin. Maghintay ka muna. Saan nito? Baka lumakas pa. Tumango ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung ulan ba talagang dahilan kung bakit ako hindi makaalis. Tahimik lang kami sa sala. Tumingin siya sa akin. Matagal. At sa titig na yon, alam kong pareho naming naiintindihan kung ano ang nangyayari. Walang salita, pero malinaw. May linya kaming nilalapitan
At kapag tinawid namin yon, wala nang balikan. Huminga siya ng malalim. Eman, alam mong mali to, di ba? Tumango ako. Oo, pero bakit parang ayokong itama? At agad ko siyang sinunggaban. Imbis na pumalag ay lumaban pa si Jessica. Doon ko naramdaman ang init niya. Mabilis na uminit ang mga tagpo. Kahit na umuulan, ay ramdam namin pareho ang init. Hindi ko alam kung bakit, pero grabe ang mga galawan ni Jessica. Halos maramdaman ko ang langit. Simula ng gabing yun, nagbago ang lahat. Wala kaming binanggit tungkol sa nangyari, pero pareho naming alam, may hindi na maibabalik sa dati. Kapag nakikita ko siya sa games ng anak niya, pilit kong iniiwasan ang mga mata niya. Pero sa bawat pagkakataon na nagtatama ang aming mga tingin, may kakaibang init na dumadaloy sa pagitan namin. Isang lihim na koneksyon na kami lang ang nakakaintindi. Isang araw, matapos ang practice, lumapit si Gerald, ang teammate ko, ang anak ni Jessica. Bro, sabay ka ba ulit? Si mama kasi dadaan dito. Sakay ka na lang. Ngumiti ako. Pero sa loob-loob ko, kumabog agad ang dibdib ko. Hindi ko alam kung kaba ba yun o pananabik. Pagdating ni Jessica, parang walang nangyari. Hi Eman, saad nito. Casual lang, pero may ngiti sa labi na ako lang yata ang nakakaintindi ng ibig sabihin. Tahimik ang biyahe, pero bawat sandali ng katahimikan ay parang may ibig sabihin. Ang bawat paghinga, bawat kilos ng kamay niya sa manibela, parang may hibig ng pag-aanyaya na hindi kailangan bigkasin. Pagkababa ni Gerald sa kondo, sandaling natigilan si Jessica. Hatid kita? Tanong niya. Pero alam ko, hindi lang basta hatid ang ibig sabihin nun. Hindi ko na tinanong kung saan kami pupunta. Basta nagising na lang ako sa katotohanan. Pareho naming hinahanap yung presensya ng isa't isa, kahit alam naming mali. Pagdating namin sa lumang bahay nila, walang salita. Agad na naglapat ang aming mga labi. Mabilis na naglakbay ang pareho naming mga kamay. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kapag nakikita ko ang hubog ni Jessica at ang kanyang porselanang kutis, ay agad akong nagiinit. Lalo na kapag gumalaw na siya. Mabilis tuloy uminit ang mga tagpo. Hanggang sa ilang sandali lang ay naabot na namin ang sukdulan. Pagkatapos ay hinatid niya na ako. Bago pa kami naghiwalay, binigyan niya ako ng mainit na halik. Hanggang sa naging madalas na ang mga aksidenteng pagkikita. Minsan sa isang maliit na cafe, minsan sa parking lot pagkatapos ng game. Minsan sa mga lugar na walang nakakakilala sa amin. Hindi na kailangan pang mag-usap ng marami. Sapat na ang mga titig, ang mga ngiti, ang mga sandaling nakatigil ang oras. Eman, saan niya minsan habang hawak ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit nangyari to. Hindi ko rin alam kung tama pa bang maramdaman to. Pero kapag kasama kita, parang buhay ulit ako. Napalunok ako. Ganon din ako, Jessica. Pero natatakot ako sa araw na malaman ni Gerald. Tahimik siya. Ilang segundo bago siya sumagot. Alam ko. Kaya nga siguro mas pinipili kong itago ito kasi ayokong matapos kaagad. At doon ko naintindihan, hindi lang siya uhaw sa pagmamahal. Uhaw siya sa pagkakaroon ng dahilan para mabuhay ulit. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng lahat. Hindi na ako mapakali tuwing magkakasama kaming tatlo. Ako, si Gerald, at si Jessica. Sa bawat tawanan namin bilang magkakateam, may bahid ng kasinungalingan. At sa bawat tingin ni Gerald sa amin ng ina niya, lagi kong iniisip, nahalata na ba niya?
Isang gabi, habang pauwi ako, nag-text si Jessica. Miss na kita, pero kailangan ko magpahinga. Si Gerald tahimik kanina. Baka may kutob na. At doon ako kinabahan. Hindi lang dahil baka mabuko kami, kundi dahil alam kong kaya kong sirain ang buhay ng taong naging mabait sa akin. Ang kaibigan kong walang kamalay-malay. Hindi ko alam kung pagmamahal nga ba ito o pagkalunod lang sa tukso. Pero sa tuwing sinusubukan kong lumayo, siya rin mismo ang hinahanap ng isip ko. Yung tawa niya, yung paraan ng paghawak niya sa kamay ko, yung titig na nagsasabing naiintindihan kita. Isang gabi, kinausap ko siya. Jessica, baka dapat itigil na natin to. Baka masyado na tayong lumalalim. Ngumiti siya, yung malungkot na ngiti. Alam ko, Eman, pero kaya mo ba? Wala akong nasagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko kaya. Sa paningin ng mundo, isa lang akong batang lalaki na nahulog sa alindong ng isang byuda. Pero sa loob ng puso ko, siya ang unang babaeng tunay kong minahal. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa kanya ko una natutunan ng pag-ibig. Minsan, hindi dumarating sa tamang oras o sa tamang tao. Pero totoo pa rin. Minsan nakakalimutan mong bawal ang isang bagay kapag nasanay ka na sa kasinungalingan. Hanggang sa lumipas sa mga buwan, naging bahagi na ng buhay ko si Jessica. Sa mga tahimik na tawag tuwing gabi, sa mga mensaheng may halong pangungulila, sa mga sandaling palihim ng ngiti tuwing magkikita kami sa court, at sa bawat araw na dumaraan, parang mas lalo akong nilulubog ng sitwasyon. Akala ko kaya kong itago habang buhay, pero mali ako. Nagsimula sa mga simpleng tanong ni Gerald. Bro, parang madalas kayong nakikita ni Mama. Lagi kayatang sumasabay sa kanya pag-uwi. Pilit akong ngumiti. Oo pare, minsan lang kasi sabay yung ruta namin. Ngumiti siya pabalik, pero may halong duda. At doon ako kinabahan. Hindi ko alam kung paranoia lang, pero pakiramdam ko, mas mataling na ang mga tingin niya sa amin ng kanyang ina. Pag nasa practice kami, minsan nahuhuli kong nakatingin siya. Hindi bilang teammate, kundi para may gusto siyang kumpirmahin. Isang gabi, nagkita kami ni Jessica sa isang maliit na cafe na malapit lang sa universidad. Tahimik siya, tila may dinadala. Jessica, tanong ko. May problema ba? Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata. Napapansin mo ba nga parang iba na si Gerald ditong mga araw? Napalunok ako. Bakit mo nasabi? Tinatanong niya kasi ako kung may ibang lalaki raw akong nakikita. Sagot niya. Sabi ko wala, pero Eman, ramdam kong alam niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pero kung totoo nga, paano kung matagal niya nang napapansin? Baka dapat na nating itigil to. Saad ko, halos pabulong, bago pa siya masaktan. Tahimik lang siya. Ilang segundo bago siya huminga ng malalim. Pero Eman, paano kung hindi ko na kayang mawala ka? Wala akong sagot. Dahil ako man, hindi ko na rin alam kung kaya ko pa siyang bitawan. Isang hapon, pagkatapos ng laro namin, inaya ako ni Gerald. Bro, punta ka na muna sa amin. Magse-celebrate daw si Mama. May niluto siya para sa team. Hindi ko alam kung kakabahan o matutuwa ako. Pero pagdating sa bahay nila, nandun si Jessica. Tila kalmado, pero may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Habang kumakain ng buong team, nakatingin si Gerald sa amin. Yung tingin na parang naghihintay lang ng sagot sa matagal ng tanong. Nang matapos ang kainan, lumapit siya sa akin.
Bro, can I ask you something? Tumango ako. May relasyon ba kayo ni Mama? Parang tumigil ang oras. Narinig ko ang pagtigil ng bawat tunog sa paligid. Tumingin ako kay Jessica at nakita ko sa mga mata niya ang parehong takot na nararamdaman ko. Gerald, bulong niya. Anak, pero pinutol niya. Tama ba yung hinala ko? Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang puso ko parang may pumutok sa loob. Hindi ko matingnan si Jessica, pero hindi ko rin kayang magsinungaling. Gerald, pasensya na. Saad ko sa wakas, halos walang boses. At sa sandaling yon, tuluyan ng gumuho ang mundo namin. Umiyak si Jessica. Si Gerald lumabas ng bahay. Galit, sugatan, at walang masabi. Ako, naiwan sa gitna. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi ko sinasadya. Saad ko kay Jessica. Nanginginig ang boses. Hindi ko sinadya na umabot sa ganito. Umiyak siya. Wala namang sinasadya, Eman. Pero nangyari. At yun ang huling gabi na magkasama kami. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-drop out ako sa varsity. Hindi ko na kayang humarap kay Gerald o sa team. Si Jessica, lumipat ng tirahan. Ang sabi ng mga kapitbahay, bumalik daw sa probinsya. Minsan naiisip ko, kung totoo man ang pagmamahal namin, bakit kailangan maging kasalanan? O baka naman, totoo talaga na hindi lahat ng totoo ay tama. Hanggang ngayon sa bawat pagdampi ng ulan sa bubong, naaalala ko pa rin yung unang gabing nakita ko siya. Yung ngiti, yung titig, yung pakiramdam na parang ako lang ang naiintindihan niya. Pero ngayon, alam ko na may mga kwento talaga nagsisimula sa tukso at nagtatapos sa pagsisisi. Mahirap pala yung ganito. Yung gigising ka araw-araw at wala na yung taong naging dahilan ng mga gabing hindi mo kayang matulog. Wala na yung mga tawag na palihim. Yung mga mensaheng simple lang sa mga mata ng iba pero puno ng kahulugan para sa inyo. Pagkatapos ng lahat, natira lang ay katahimikan. Araw ng Biyernes, unang ulan ng Hunyo. Nang marinig ko sa team group chat na si Tita Jessica ay lumipat na raw ng bahay. Walang nagsabi kung saan. Walang nagpaalam. Para bang gusto niyang burahin ang lahat, lalo na ako. Wala akong lakas ng loob na magtanong, ni hindi ko rin sinubukang maghanap. Alam kong yun ang tama, dahil kung talagang minahal ko siya, kailangan ko siyang palayain, kahit masakit. Lumipas ang mga linggo. Bumalik ako sa pag-aaral, pero hindi na ako naglaro ng basketball. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa tuwing hinahawakan ko ang bola, si Gerald ang naaalala ko. Yung mga araw na magkasama kami sa court, walang galit, walang lihim. At ngayon, lahat ng yon, ako mismo ang sumira. Minsan naiisip ko, kung hindi ako sumabay sa kanya nung unang ulan, kung nagpasalamat lang ako at naglakad pa uwi, baka wala ako dito ngayon. Nagsusulat ng kumpisal na puno ng pagsisisi. Totoo siguro na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. May mga damdamin na kailangan mong itago, hindi dahil hindi totoo, kundi dahil may mga taong masasaktan kapag pinili mong ipakita. At si Jessica, oo, minahal ko siya. Hindi bilang isang pantasya, kundi bilang taong nakakita sa akin ng higit pa sa isang estudyante o atleta. Siya ang unang nagturo sa akin kung paano maramdaman ang halaga ko, kahit simpleng tao lang ako. Pero mali ako. Dahil sa kagustuhan kong maramdaman yun, nakalimutan kong may hangganan ng lahat ng bagay. Isang gabi, habang naglilinis ako ng inbox, nakita ko yung huling mensahe niya sa akin.
ilang linggo bago siya umalis. Sabi niya, Eman, kung sakaling dumating ang araw na magising ka at wala na ako, huwag mo kong hanapin. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil ayokong masira ka pa. Tandaan mo, hindi lahat ng pag-ibig kailangang manatili para masabing totoo. Pinasa ko yun ng paulit-ulit hanggang sa halos kabisaduhin ko na. At sa tuwing narinig ko sa isip ko ang boses niya, nararamdaman ko pa rin yung parehong init at lungkot. Lumipas sa mga buwan bago ko nagawang patawarin ang sarili ko. Hindi ko alam kung napatawad ako ni Gerald. Pero nung minsan, isang laro ng universidad, nakita ko siya ulit. Pareho kaming nagulat. Tahimik kami nagkatinginan. Walang salita, walang paliwanag. Ngunit sa isang simpleng tango, parang sinabi na rin niya na, tapos na yun, magpatuloy ka na. At doon ko naramdaman ang bigat na unti-unting lumuwag sa dibdib ko. Ngayon, tuwing umuulan, bumabalik ang lahat. Ang mga titig, ang tawanan, ang mga gabi ng tahimik na pag-amin. Pero hindi na ako nasasaktan gaya dati. Dahil natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay para maging sayo. Minsan, dumarating sila para ipakita sa'yo kung gaano ka kayang magmahal. At pagkatapos ay aalis, para turuan ka kung paano magmahal ng tama sa susunod. At kung sakaling tanungin ako kung mahal ko pa rin siya, siguro oo. Pero hindi na sa paraang gusto kong makasama siya, kundi sa paraang tahimik, magaan at puno ng pasasalamat. Dahil minsan dumating siya at yun ang sapat. 2 taon na ang lumipas mula nang huli ko siyang makita. Marami nang nagbago. Ako, si Gerald, pati na rin ang mundo sa paligid namin. Ngunit sa loob ko, may bahagi pa rin hindi natatapos. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang sobre. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Walang pangalan, walang return address. Pero pagdampi pa lang ng mga daliri ko sa sulat, alam ko na, kay Jessica to. Mahal kong Eman, kung nababasa mo to, ibig sabihin ay nagawa ko na ang bagay na matagal ko nang pinangarap. Ang tuluyang magpatawad, lalo na sa sarili ko. Matagal kong tinanong ang Diyos kung bakit tayo nagkita. Bakit ikaw pa sa lahat ng tao? Pero habang lumilipas ang panahon, naintindihan ko na hindi lahat ng pagkikita ay para magtagal. May mga taong ipinapadala para baguhin ka, para ipaalala na buhay ka pa. Sa panahon na magkasama tayo, naramdaman kong muli ang sigla na matagal ko nang akalang nawala sa akin bilang ina, bilang babae, bilang tao. Hindi ko kailanman sinisi ang tadhana sa pagdating mo, kahit alam kong mali. Pasensya na kung nasaktan kita sa pag-alis ko. Ginawa ko yun hindi dahil ayaw na kitang makita, kundi dahil alam kong kailangan mong lumaya, Eman. Huwag mong dalhin ang bigat ng nakaraan. Huwag mong hayaan ang pagkakamali natin ang humadlang sa magandang buhay na kaya mo pang mabuo. Eman, sa tuwing umuulan, isipin mo na yan ang yakap ko. Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para ipaalala na minsan may nagmahal sa'yo ng totoo. Nagmamahal, Jessica. Habang binabasa ko ang bawat linya, parang muling nabuhay ang mga alaala. Ang unang ulan, ang amoy ng kape sa cafe kung saan kami unang nagtagpo. Ang mga titig na walang kasiguraduhan pero puno ng damdamin. At ang init ng pinagsaluhan namin. Hindi ako umiyak kaagad. Tahimik lang ako nakatingin sa mga salita niya. Pinipilit intindihin na tapos na nga ang lahat. Ngumiti ako sa likod ng lungkot. May kakaibang ginhawa. Para bang tinanggalan ako ng bigat na matagal ko nang dala. Sa mga sumunod na araw, madalas kong bitbitin ang sulat na yon. Tuwing nadaramang bumabalik ang lungkot,
Binubuksan ko lang at binabasa ulit. At sa bawat pag-ulit, unti-unting nagiging mas magaan ang lahat. Hindi ko na siya hinanap. Hindi ko na rin tinanong kung nasaan siya ngayon. Dahil alam kong kung nasaan man siya, payapa na rin siya, tulad ko. Lumipas pa ang mga taon at natutunan kong magmahal ulit. Hindi para punan ang nawala, kundi dahil alam kong kaya ko nang magmahal ng walang takot at walang lihim. Minsan, sa gitna ng ulan, napapangiti ako. At sa bawat patak nito, naririnig ko ang tinig niya. Eman, mabuhay ka ng totoo. At totoo, sa wakas, nagawa ko na. May mga tao talagang dumarating para turuan kang magmahal at umaalis para turuan kang magpatawan. Ang mahalaga, pareho mong natutunan. At sa mga gusto naman pong mapakinggan ulit si Aling Saida at ang mga bagong stories, andito na po kay Madam Midnight Files. Huwag niyo rin pong kalilimutan mag-subscribe. Thank you mga loves. Love you all. Bye!